proper for the Feast of Saint Clare. No? Kagabi po, nagmisa ako sa mga mongha sa Capuchin Poor Clares of the Blessed Sacrament na muntik ko nang makalimutan dahil nakasolitude ako. Butit ako'y na-remind. No? Kahapon po, nagmisa ako dun sa mga mongha para sa huling misa nobena ng kanilang patron na si Santa Clara. No? At habang ako po'y naghihintay dun sa kanilang parlor, no? Pag sinabi pong parlor, hindi po ito yung katulad nung dito sa Sakat o sa David Salon. No? Pag sinabi pong parlor dun sa mga mongha, ang ibig sabihin po nito ay yun yung kanilang receiving area. No? Wala pong nagkukulot na madre. No? At habang nakaupo po ako dun sa kanilang parlor, may nabasa ako na isang favorite quotation, no? At ito po ay yung madalas, kahit i-search ninyo sa internet, ito yung una nyong makikita na quotation from Saint Clare. No? Sabi po ni Saint Clare, "We become what we love, and who we love shapes what we become." No? We become what we love, and who we love shapes what we become. No? Kung papansinin niyo po sa buhay ng tao, no? Sino po dito yung mahilig manood ng teleserye? No? Mula sa Batang Quiapo hanggang sa huling teleserye halimbawa ng ABS-CBN. No? O yung mga nakalipas pong teleserye na mayroon tayo. Ano po ang napapansin ninyo na common sa mga teleserye na mayroon tayo? Mayroon silang isang pinag-aawayan madalas. No? At alam niyo po kung ano yung pinag-aawayan nila? Pagmamahal. No? Sabi po ng psychology, one of the deepest need that we have as human beings ay ang pangangailangan ng pagmamahal. At kung sasalaminin po natin, marahil ay totoo ang kanilang sinasabi, ang sinasabi ng psikolohiya, marahil ay totoo na umiikot ang ating pag-iral, no? Umiikot kung sino tayo sa ating pangangailangan sa pagmamahal. At marami po itong form, no? At marami rin pong expression ng pagmamahal na yon. Kaya nga po, ginagawa nating mga tao, lahat ay gagawin natin para sa larangan ng pagmamahal. No? Yung mga panahon siguro ng mga tita-tito dito, no? Talagang may mga kasabihan pa kayo na susungkitin ko, no? Ang mga bituin, mapas sa akin ka lamang. No? Ganun ka, ibig sabihin, ganun kalalim yung pagmamahal na mayroon sila. No? At kung mapapansin natin, doon naman talaga umiikot yung ating buhay. No? Pag hinukay natin yung kaibuturan ng ating mga puso, no? Kung bakit sinasabi natin, pansinin mo naman ako. No? Kasi pag hindi tayo pinansin, ano ang consciously or unconsciously sasabihin natin, hindi mo ako mahal. O kaya naman, pag halimbawa, kung bakit tayo ay nagsiserve, no? At ito po ay tanong halimbawa sa motibasyon ng mga naglilingkod sa simbahan, bakit ako naglilingkod? No? Hindi lamang dahil para ako may magawa, dahil siguro retire na, no? At gusto ko na maging kapakipakinabang ang aking buhay, no? Kundi dahil sa pangangailangan ng pagmamahal. Dahil kailangan kong maramdaman, no? Physically, emotionally, psychologically, na ako ay taong kamahal-mahal. Kaya nga po, maski yung aking paglilingkod, no? Yung aking kabutihan na ginagawa, no? Minsan, no? Hindi tayo conscious because I need not only to be recognized and to be acknowledged, but I need to feel that I am loved. Yung affirmation is an expression of love. Yung recognition is an expression of love. No?
Kaya nga po ang tawag sa pagmamahal is the mother of all virtues. At kung papansinin din po natin, pag hindi natin nakuha yung pagmamahal na mayroon o hinihingi natin, ano pong nangyayari? Kaya nga, mayroong pagmamahal na kayang pumatay. Mayroong mga possessive na pagmamahal. Kasi dahil kung hindi ka rin lang mapapa sa akin, ay wala na dapat makinabang sa iyo. Yung pagmamahal, biglang naging iba ang expression. Kaya nga sabi ni Santa Clara, we become what we love. And who we love shapes who will become. At para po sa atin, sa simula po ng misa, sabi ko, natagpuan nyo na po bang inyong true love? Ngumingiti yung mga tita. Siyempre naman, nakapag-celebrate na kami ng 25 years, we found our true love. Pero po yung pagmamahal na yun, ang kabuuan at fulfillment ng pamahal na yun, sana ay matagpuan natin kay Kristo. Sana matagpuan natin sa Diyos. Bakit? Sapagkat yung pong pagmamahal na mayroon ang Diyos, ay pagmamahal na walang itinatangi. Pagmamahal na so selfless na to the point na palagi niyang nare-recognize yung kagandahan ng ibang tao, hindi yung kanyang kakulangan. Ang tunay pong pagmamahal ay kaya niyang makita beyond the surface, beyond the physical appearance. Kaya nga sa scripture, madalas nating maririnig, the God looks at the heart, not the physical appearance, kasi alam niya na yung kanyang pagmamahal na yun, so yung binasa ko pong gospel ay nakikita niya na itong taong ito ay mabuti. Kahit gaano pa nga ito siguro kasama, yung kilala nating mga kriminal, mamamatay tao, magnanakaw, mayroon pa rin siyang taglay na kabutihan. At yung pagmamahal na yun, kaya niyang makita yun. Kaya niyang makita nung pagmamahal ang kabutihan na mayroon ang isang tao. Kaya nga po, kaya ko sinabing dapat matagpuan natin ang pagmamahal na yun kay Kristo, kasi pag nakita mo yung pagmamahal na yun kay Kristo, yung ating puso ay makakatulad ng puso niya. At ano po yung pagmamahal o yung puso na mayroon si Kristo? Puso na nagbibigay buhay. Kaya nga po tatanungin natin, anong klaseng pagmamahal mayroon ako? Yung bang aking pagmamahal na ibinabahagi sa aking kapwa, ay nagbibigay buhay, at yung pagmamahal bang yun ay nagdadala sa kanila para sila din ay matutong magmahal. Ito po yung sinasabi ng Santa Clara na who we love shapes who will become. Na kung saan na dapat araw-araw, na tayo'y sumisimba, araw-araw na tayo nagdadasal, tuwing Friday, we have a special devotion to the Sacred Heart of Jesus. Yung puso ko ba ay natuturuan ng pagmamahal? At nakikita po ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Hindi po perpekto, for sure, yung ating pagmamahal. Wala naman pong perpekto na pagmamahal, kundi ang pagmamahal ng Diyos. Pero sana, gradually, na yung pagmamahal na yun ay nagtutulak sa ibang tao, o sa ating kapwa-tao na maging mabuti. Kaya nga po yung tunay na pagmamahal, hindi sumusuko. Pero pag mahal lang tayo ng ating mga kaibigan, pag everything is okay, pag tayo ay masagana, pero pag wala na tayo at nandun na tayo sa lugmok na sandali ng ating buhay, na wala na yung ating mga kaibigan, for sure, hindi nila tayo mahal. Pangalawa po, ang tunay na pagmamahal, dahil naghahangad siya ng kabutihan sa atin, ay kayang magbigay
ipakita sa atin yung mga bagay na sagabal sa ating pagmamahal. No? Mapalad po tayo if we have a brother, a friend, no? A sister in the community na kayang sabihin sa atin, no? Na, uy, ang sama ng ugali mo. No? O kahit nga pabiro, no? Parang ang ano mo ba, ang ginagamit mo bang mouthwash ay durian? No? Hindi lang masabi na ang baho ng hininga mo, no? Gumamit pa ng, uy, ang iyo bang deodorant ay durian? No, ibig sabihin mabaho ang kilikili mo, no? Pero mapalad ka pag mayroong tao na kaya niyang sabihin sa atin kung ano yung ating mga kakulangan. No? Dahil ang tunay na pagmamahal, naghahangad ito ng mabuti. Alam niyo po ang nakakatakot pag wala kayong tao na naririnig na nagko-correct sa inyo. Pagdudahan ninyo kung tunay niya nga kayong mahal. No? Pag sinasabing, oy sister, ang galing-galing mo. No? Oy sister, naku, napakabait mo. Posible po totoo itong mga to. Oy sister, ang buti-buti mo. No? Ay kaso hindi kanyang kayang sabihin na, oy, alam mo, ang sungit mo. No? Ang taray mo. No? O kaya nagmamaldita ka na naman, kapapasok mo pa lamang sa simbahan, katatanggap mo pa lang kay Kristo, ayan, nagtaray ka na naman paglabas ng pinto ng simbahan, ang taray na. No? Mapalad kayo pag mayroon kayong ganong kaibigan. Dahil ibig sabihin, hinahangad niya ng kanyang pagmamahal na baguhin kayo at papabutihin kayo. Bahira po. Bihira tayo makakakuha ng ganong klaseng kaibigan. Kaya nga po sabi, di ba, ang tunay na kaibigan ay parang paghahanap ng karayom sa bunton ng mga dayami. Alam niyo po yung dayami, ang dayami yung inilalagay natin sa Belen. No? Subukan nyo maghanap ng karayom doon. Kung makikita nyo kaagad yung karayom doon sa dayami. At panghuli po, no, ang pagmamahal, no, na mayroon ang Diyos sa atin, no, ay pagmamahal dapat na nagdadala sa atin sa krus. Ibig sabihin, pagmamahal na kaya nating mag-alay ng ating buhay para sa iba. Kung halimbawa kung ako'y naglilingkod dito sa simbahan, pero hindi ko kayang mamatay sa aking sarili, not physical death, no? Kundi mamatay sa aking sarili, that for the sake of the people of God, no? There is something wrong with my connection with the heart of Jesus. O kung halimbawa sa mga brother, sa community, no? Hala, taas ng kamay pag praise and worship, no? Taas ng kamay, napakapayos. Kaaway naman lahat ng brother. Sinungita na lahat ng brother. There is something wrong, no? With that connection of your heart to the heart of Jesus. Dahil ko ang tunay na pagmamahal ni Kristo ay kayang iisantabi ang aking personal na pangangailangan for the sake of the beloved. It's very clear in the Gospel of John. No greater love has to a man and a woman who lays down himself or herself for his or her friends. Yung pong pagmamahal na kaya kong magpapako sa krus. Dahil alam ko, no, when Jesus died for us, He gave us the life that is promised to us from the very beginning. Kaya po, ito yung tatanungin ko, no? Sa pagmamahal na mayroon ako, sa aking araw-araw na pagninilay, pagdadasal, no? Pag-attend ng misa, nagigiba akong katulad ng Eucharistia, ready to be broken. Yung po katulad ng Eucharistia na
Kaya hinahati ito because it will be shared. No? Ito'y ibabahagi, and the process of breaking and sharing is painful, but it gives life. The Eucharist gives us life. So ipanalangin po natin na katulad ni Santa Clara, no? Matagpuan natin yung tunay na pagmamahal na yun sa Diyos, no? Yung perfection ng human love, ng love ng inyong husband and wife, yung love na mayroon kami sa community, that we will be able to find the perfection of that love, no? With the love of Jesus, so that we become what we love, and who we love shapes what we become. Amen.